Okay, good morning po. Good morning, church. And good morning din po sa ating mga kapatid online. So, samahan niyo po kami hanggang dulo and be active by typing Amen. Para kung wala man po nag-amen dito, at least sa online may nag-amen. Amen. Praise the Lord. So, let us pray. Hallelujah, hallelujah, God. Yes, Lord. Father God, we praise you, God. We adore you, Panginoon, Lord God. And we thank you, Lord God, for this wonderful day na binigay mo po sa amin, Lord God. Salamat po, Panginoon, na sa bawat umaga, mayaman, sariwa ang iyong habag at awa, Panginoon, para sa iyong mga anak, Lord God. Lord, sa pagtaas po ng aming mga kamay, Panginoon, nanduroon ang aming mga puso na nagpapasalamat, Panginoon, sa kagandang loob mo, sa kabutihan mo, Lord God, na lagi po naming nararanasan, O God. Lord, sa umagang to, God, I pray, Panginoon, that every minds, every ears, and every heart, Panginoon, may you anoint them, Lord God, upang, Panginoon, yung salita mo, Lord God, na kanila pong maririnig, Lord God, ay tutubo, Panginoon, sa matabang parte ng kanilang mga puso, Lord God. And may you anoint me as well, O Lord God. Let your will be done, Panginoon, Lord God. And Lord, we acknowledge your glory, your presence, and power in this place, O God. In Jesus' name, amen and amen. Amen. So, good morning po ulit, church. Amen. So, April 6 na, di po ba? Napakabilis po ng araw. Amen? So, 263 days to go. Pasko na. Amen? So, amen. So, last week po, our Pastor Lucky shared to us that as a followers of Christ, we are the citizenship of the kingdom. So doon yung identity natin. Taga-heaven po tayo, no? And reminding us that we must keep the main thing, the main thing. Ano po ba yung the main thing? To glorify Jesus and to fulfill the Great Commission. Amen. So this morning po, I'm excited to share to you what God has revealed through His words entitled Amen. 3 G's. Grace is God's gift. Most of us po, siguro, yung mga matatagal na po sa pananampalataya ay nauunawaan po yung tunay na kahulugan ng salita na ito. Pero I believe, no, most of us, we struggle to understand one of the most commonly used words in the church today, no? And that word is grace. So, si Grace, hindi po yan yung commonly name ng isang girl at hindi rin siya si Grace na okay na to. Amen? Okay na to. Oh, hindi nakarelate. so madalas po nating naririnig yan and madalas po nating nababasa. Tama po? But the question is, do we really know and understand the meaning of this word? Are we aware of it? Naunawaan po ba natin yung salita na to? No? So, para maunawaan po natin, I will bring you po sa ating point number 1. Understanding grace. So, ano nga ba yung grace, no? What is grace? It is the Greek word for grace is charis. Charis. It means goodwill, loving kindness, and favor. Grace means undeserved favor. Hindi mo deserve na pabor. Unmerited. Ibig sabihin, favor na that is not earned or deserved. And grace is unconditional. And syempre, ito yung maganda. Grace is free gift from God. And it is paid by Jesus. So, ibig sabihin po, ang grace, ito yung something good na hindi po natin deserve, pero inoffer at binigay sa atin. Amen? So, ito po, binibigyan din po dyan na ito po ay isang bagay na hindi po natin maaaring makuha sa pamamagitan po ng ating mga gawa.
Hindi makukuha sa pamamagitan ng ating mga gawa. Sa halip po, ito po ay libre. Libreng biyaya na ibinibigay ng Diyos sa mga tao na resulta po ito ng kanyang malawak na habag at malawak na pag-ibig or yung walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga nilikha. Amen? So, it is the love of God shown to the unlovely. Pagmamahal sa mga taong hindi kamahal-mahal. So, He died on the cross. Binayaran niya po, tinubos niya yung ating mga kasalanan. At what He did on the cross, hindi po natin deserve yun, pero ginawa niya. And that's amazing grace. Amen? That's amazing grace. Sabi po sa Ephesians chapter 2, verse 8 to 9, "For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast." So sa Bible, ang grace ay tumutukoy po sa favor ng Diyos sa tao. Amen? Because of God's grace, siya na po mismo yung umaabot sa atin para pagpalain tayo. Napakabuti po ng Diyos, no? Siya yung laging nagre-reach out sa atin. Inaabot niya tayo through His grace. Kaya nga po, yung salitang grace ay sinalin sa Tagalog na biyaya, kagandahang loob, at kabutihan. No? Kasi tayo po, hindi tayo karapat-dapat, pero pinagpapakitaan tayo ng Diyos ng kanyang biyaya. So, ang pinupunto po ng Efesos chapter 2, verse 8 to 9, naligtas po tayo dahil sa biyaya. Naligtas po tayo dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen? So, kaya hindi po natin, mali po na isipin natin na tayo po ay maliligtas sa kaparusahan at doon sa pagkaalipin sa kasalanan sa pamamagitan po ng pagiging mabuti natin. Or yung pagsunod natin sa kautusan. Or yung pagsali natin sa mga religious group. So, hindi po iyan ang makakapagligtas sa atin. Dahil po, ang lahat po ng mga yon ay hindi po sapat, kulang, at hindi po katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. No? Kahit nagaano pa tayo kasigasig na gawin po yung mga bagay na yon, hindi po yun yung makakapagligtas sa atin. Kasi kung halimbawa po, kung yung batay ng kaligtasan ng isang tao is yung paggawa po ng mabuti, ano yung magiging panukat natin, na yung magiging sukatan natin na masasabi okay na, ligtas na ako. Di ba? Okay na to. Di ba? Hindi po ganon. So, hindi po yun. Kung batay din naman sa pagsunod sa kautusan, paano naman kung pumalya tayo? Aminin po natin, hindi natin nasusunod ang lahat, ang kautusan. So, hindi rin tayo maliligtas. Kaya hindi po doon nakabatay yung kaligtasan ng isang tao, kundi sa pamamagitan sa habag ng Diyos, sa pamamagitan po ng pananampalataya. Amen? So, dapat po nating paniwalaan na si Jesus lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay tungo sa kaligtasan. Bridge diagram yon. Amen? So, dapat po nating ipagpasalamat yung kabutihan niya at magsaya tayo because Jesus paid the penalty for our sins. He paid it full. And that is amazing grace. So, grace. Amen? No? Kapag po naunawaan natin na kung gaano kayaman yung biyaya ng Diyos, alam mo yon, yung pinatawad tayo, nilinis tayo, niligtas tayo, kahit hindi natin deserve, will it not give you a sense of gratitude? Hindi ka ba magpapasalamat? Hindi ka karapat-dapat. Ang laki-laki ng utang natin, pinantubos niya yung buhay niya, yung dugo niya, para lang mapunta tayo doon sa kaharian niya. Magkaroon po tayo ng buhay na
walang hanggan. Siyempre, as an act of gratitude to Christ, we will now start to do good works for Him. Amen? So sa umaga pong ito, gusto ko lang po mag-share ng dalawang tao na na-experience po nila yung amazing grace ng Diyos. So una po si John Newton. Familiar po? Hindi. Hindi po. Okay, mama. Familiar po? So si John Newton po ay taga-England. At siya po yung sumulat ng kantang Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound to save a wretch like me. I once was lost, but now I found. But now I see. Amen. So, meron pong istorya kung bakit niya po nasulat yung kanta na Amazing Grace. Kasi po, si John Newton, siya po ay captain, kumbaga kapitan ng barko ng slave ship. At siya rin po ay isang slave trader. Ibig sabihin, pumupunta po sila, mga Africans po yan, pumupunta po sila sa mga tribo at sa pilitan po nilang kinukuha yung mga tao na yun para maging alipin at magtrabaho. No? Dahil po doon sa slave trader na yon, marami pong pamilya yung nasira, marami pong pamilya yung nagkawatak-watak. Kasi wala pong ano yan, walang pinipili, even bata, matanda, lalaki at babae, kinukuha po nila, binebenta po nila para maging alipin. At yung pong mga alipin na yan, miserable po yung buhay. Habang nagtatrabaho po sila, sa pilitang nagtatrabaho, meron po silang kadena dito sa kanilang leeg. At hindi po sila kumakain at hindi rin sila binabayaran. Talagang miserable po. No? So, si John Newton ay nasaksihan niya po lahat ng iyon at parte po siya doon sa slave trader. Kasi iyon po yung kanyang hanap buhay, yung pagiging slave trader niya. So, millions po, hindi lang thousand, millions po na mga Africans, mga katutubo, ang kinukuha po nila para ibenta at maging alipin. So, isang araw, habang nasa laot po sila, nagkaroon po ng talagang malakas na bagyo. At that time, doon niya po na-encounter si Lord. Doon siya nag-ask, nag-pray at nag-reflect. Nag-ask siya ng mercy kasi talagang totally wrecked na po yung kanilang barko at miracle na lang din kung makakasurvive po sila. So, nag-pray siya, nag-ask po siya ng miracle, ng mercy na kay God na iligtas sila. Then, nag-reflect po siya. And that encounter po, no, doon po nagbago yung buhay ni John Newton. Kaya niya po naisulat yung Amazing Grace. He saved a wretch like me. Amen? Di ba na, grabe po, no? So, being a slave trader, naging pastor po siya. Amen. At kalaunan, pinursu niya po na mawala or matanggal yung law doon sa slave trader na yon. And praise the Lord po, bago naman siya mamatay, so na-abolish, no? Na-denounce po yung law na yon. At hindi na po, marami pong nakalaya dyan sa mga Africans na slave po na nakuha po nila. Amen? So that's amazing grace. So pangalawa naman po, alam naman natin to, si Saul na naging si Paul. Di po ba? Alam naman natin na si Paul ay number 1 persecutor, no? Nandoon siya, na witness niya nung pinatay si Esteban sa pamamagitan po ng pagbato, no? Kumbaga, talagang ano siya, sabi niya sa lahat ng makasalanan, siya yung pinakamakasalanan, sabi niya, di po ba? So from being a persecutor, siya po ay naging preacher of the gospel. Because
na-experience niya, naranasan niya yung grace ni Lord sa kanya. Yung encounter niya po doon sa Damascus, yun yung nagpabago ng buhay ni Paul. From Saul to Paul. Amen? Kaya nga, ginawa, ano din po siya, si Paul, kilala din po siya bilang Apostle of Grace. Kasi sa mga sinulat niya, laging mababasa yung grace ni God. Grace of God, grace of God. Amen? So, that's amazing grace na-experience po ni Paul. So, sa umaga pong ito, naunawaan na po ba natin kung ano yung grace? Kung ano yung biyaya ng Diyos. So, si grace, biyaya sa Tagalog. Amen? So, ngayon po na naunawaan na natin yung ibig sabihin po ng grasya. So, we must live under the grace of God. So, point number 2, living by grace, namumuhay sa biyaya ng Panginoon. So, basahin po natin yung Romans chapter 5, verse 2. Sa pamamagitan ni Jesus at dahil sa ating pananampalataya, tinatamasa natin ngayon ang biyaya ng Diyos at nagagalak tayo dahil sa ating pag-asa na makakabahagi tayo sa kadakilaan ng Diyos. Amen? Amen. Tunay nga po na sa pamamagitan ni Jesus at sa ating pananampalataya, tinatamasa na po natin yung sukdulang biyaya ng Diyos. Amen? Dapat po nating maunawaan kung gaano kahalaga yung mabuhay sa biyaya po ng Diyos. No? Mamuhay doon sa grasya ng Diyos na pagkatapos po natin magkaroon at maranasan po natin yung kahangahangang ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. So dapat mamuhay po tayo doon sa grasya na tinanggap po natin sa Diyos. Amen? Madalas po hindi natin nauunawaan ang katotohanan ng mamuhay sa biyaya ng Diyos at nabibigo po tayo ng lakaran yung biyaya ng Diyos. Kasi madalas kapag nakakagawa po tayo ng mga kasalanan, kapag nakakagawa po tayo ng mali, mas nananaig po yung self-condemnation natin, yung guilt natin, yung shame natin, di ba? Pero sabi nga po, let us be reminded that by His grace, we are free, we are saved, we are cleansed. Wala po yatang naniniwala. Online, say Amen! Amen. So we are free, we are saved, we are cleansed. We are redeemed. We are forgiven. Amen. So, sabi din po sa Romans chapter 8 verse 1, therefore there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. So tayo po, sabi nga ni Pastor, mga citizenship na po tayo ng kingdom. Amen. At dahil citizenship na tayo ng kingdom, citizen. Walang ship. Citizen. Joke lang. So, citizen na tayo ng kingdom ni God. So, kailangan nabubuhay na tayo doon sa grace niya. Kasi we are not under the law. We are the under of grace of God. So, yun po yung dapat nating lakaran. Amen? Yung mabuhay doon sa biyaya ng Diyos. No? Sabi nga po dito, we are brought into God's kingdom by grace. So, we are saved by grace. We are sanctified by grace. We are motivated by grace. And we are called to serve by grace. We receive strength to endure trials by grace. And we are glorified by grace. So, ibig sabihin, yung entire Christian life po natin is live under the reigns of God's grace. Amen? Nabubuhay po tayo dahil sa biyaya ng Panginoon. So, paano nating masasabi? Teka nga, paano ko ba masasabing nabubuhay ako sa biyaya ng Panginoon? Paano ko ba nararanasan yung biyaya ng Panginoon? Yung bang kahit na sobrang bigat ng sitwasyon mo, kahit na anong gulo ng sitwasyon mo, yung kaya mo pa rin magtaas, kaya mo pa rin magpuri sa Panginoon, grace ni Lord John. Amen? Yung testimony ni Elaine, grabe, di ba? So, ano yung natanggap ni Elaine? Grace of healing, grace of miracle.
Biyaya ng Diyos ang tinanggap ni Elaine dahil doon sa kanyang pagtitiwala, no? At pagsusurrender sa Diyos. So, ano pa ba, paano masasabi na ano ka, na you are under the grace of God? Yung mas pinili mo na humingi ng tawad kahit pareho kayong mali. Grace ni Lord yun. Yung meron kang asawang maganda, submissive pa, grace ni Lord yun. Yung meron kang gwapong leader, tapos pinapanalangin ka pa, nilalapit ka pa sa Diyos, grace ni Lord yun. No? Yung kahit wala kang bagong sapatos, pero buo yung paa mo, nakakalakad ka, grace ni Lord yun. Yung binigyan ka ng maganda at matalinong girlfriend, grace ni Lord yun. Nasaan siya? Amen. Grace ni Lord yun. Di ba no, Edrel? Amen. No? Nagtataas yung kamay. Amen. So yung pong kahit na yung asawa mo, mainit ang ulo, pero nagawa mo pa rin siyang unawain. Grace ni Lord yun. No? Yung nanay mong sinasabi mong mabunganga tuwing umaga, pero may nakahandang almusal at inaasikaso ka sa umaga, grace ni Lord yun. No? Yung mas pinili mong sabihin yung totoo kahit masasaktan siya, grace ni Lord yun. Amen? Yung wala ka namang tulog, Pastor, pero meron ka namang gising, grace ni Lord yun. Amen? Kasi hindi lahat nagigising. Amen? Oh. Yung sobrang likot at kulit ng anak mo, pero malusog naman. Grace ni Lord yun. Amen? Yung full load yung trabaho mo, pero ang bait-bait ng boss mo, grace ni Lord yun. No? Yung alam mo na wala kang funds, walang pondo yung magulang mo para sa pag-aaral mo, pero nakakabayad ka ng tuition, grace ni Lord yun. No? So, masasabi nyo ba na hindi kayo nabubuhay sa biyaya ng Diyos? Yung hininga mo, grace ni Lord yan, biyaya ng Diyos yan. No? Yung anak mo, yung asawa mo, lahat, biyaya ng Diyos yan. Yung pagising mo sa umaga, grabe, grace ni Lord yan. Amen? So, dahil ngayon po na tayo po ay namumuhay na sa grace, we are living in the grace of God. So, ito po yung para makapamuhay pa tayo. Oh God. So, yung letter A, be motivated by God's grace. So, sabi sa Galatia, chapter 3, verse 3, talagang hindi nga kayo makaintindi. Nagsimula kayo bilang mananampalataya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu. Bakit ngayon? Pinipilit ninyong magpakabanal sa pamamagitan ng sarili ninyong pagsisikap. Okay po. So halimbawa, tatanungin ko po kayo ngayong umaga. Halimbawa po, 1 buwan na lang yung natitira sa buhay nyo. So ano po yung gagawin nyo? How would you prepare yourself to meet the Lord during that month? Ano pong gagawin nyo? Magdarasal ka ba ng madalas, JB? Yes? Mas magme-memorize po ba kayo ng mga Bible verse? Mas magbibigay ka ba lalo sa Panginoon? Mas magiging generous ka ba? Or i-up-to-date mo na yung tithes mo? Kung dati wala kang January, pag February, ibibigay mo na yung pong 1 year mo, ganon. Up-to-date yung tithes. Ganon po ba? Yes po yung sagot niyo? Kung yes po yung sagot nyo, ibig sabihin, kayo po yung mga performance-based Christian. Yes. No? Kayo yung mga performance-based Christian. Ibig sabihin, tayo yung mga Kristiyano na nagsusumikap na makamit yung favor, yung biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagay. Amen? So, iyon. So, tayo yung mga performance-based Christian. So, dapat ba? Dapat ba? Hindi, di ba? Kasi,
lahat ng iyon, mabubuting bagay na gawin. Pero, hindi po iyon yung inaasahan or ine-expect ng Diyos na gawin natin para makamit natin yung pabor niya. Hindi po. Kasi walang bagay or walang gawain na maaari po natin gawin para makamit natin yung favor ng Diyos. Kasi po, yun po ay kanyang biyaya, libreng biyaya na binigay niya na sa atin. Kaya hindi natin dapat pagtrabahuhan. Amen? So, we need to live by the grace of God. Amen? So, my question for you, are you living by grace or are you living by performance? Living by grace, di ba? Pipiliin natin sa biyaya ng Diyos, doon tayo nabubuhay. Amen? So, pag sinabing motivated by grace, eto po. So, dapat yung grace ng Diyos, iyon yung mag-uudyok sa atin. Halimbawa po, no? Di ba? We are forgiven. Pinatawad tayo. So that grace, iyon yung mag-uudyok sa atin, magmo-motivate sa atin para patawarin din natin yung mga taong nagkasala sa atin. Gaano man kasakit. So ako, sabi ko nga po, no? Kung masasalubong ko man siya sa Singapore, yayakapin ko siya. Kasi by the grace of God, I release forgiveness. No? Kasi tinanggap ko, naranasan ko yung forgiveness ng Lord eh. So iyon yung magmo-motivate sa akin para patawarin ko rin yung nagkasala sa akin. Amen? Amen? So, ayun po, naririnig ng Lord talaga. Kung bibigyan niya ako ng pagkakataon, sa May 29 na, no? Iyayakapin ko siya at patatawarin ko na siya. I-release ko na yung forgiveness. Tiga Singapore po yun, tapos tiga Isabela dito sa Pilipinas. Letter M yung pangalan, di ba? So, sige, kukwento ko po, sabi ni Pastor. So, ano po, yun namang pagsubok na po yun na pinagdaanan po namin mag-asawa. Yun po yung naging way para mas tumatag po yung relationship namin. Maraming breakthroughs na dumating sa buhay namin because of that trials, no? So, yung asawa ko po, nung nasa Singapore siya, medyo naligaw ng landas. Naligaw-ligaw ng landas. Kaya pala nag-Herbalife. Kaya pala nagpapamacho. Meron palang number 2. Amen? So, pero by the grace of God, talaga nagpapasalamat po ako. Kahit masakit, pero ganda ng outcome, ang ganda ng binunga doon sa relasyon po namin alam na ayaw ba din yan? Amen. So yun, by the grace of God, kaya po nating magpatawad doon sa mga taong nagkasala sa atin kahit gaano pa kasakit. At dahil din sa grasya ng Panginoon, kaya na nating mahalin yung mga hindi ka mahal-mahal. Kasi hindi tayo karapat-dapat mahalin. Minahal nga tayo eh. Di ba yun magmamotivate sa atin? Para mahalin yung mga yon? Di ba? At isa pa, alam natin na we have a generous Father. Generous yung Father natin, di ba? So, generous yung Father natin. Dapat tayo na nararanasan kung gaano kayaman yung biyaya ng Diyos. Dapat ganun din tayo. No? Sabi nga po, kung gusto daw nating masukat kung gaano natin nauunawaan yung biyaya ng Diyos at kung paano, kung how much you're living, kung gaano tayo namumuhay sa grasya ng Panginoon, look at your giving. Kapag ganun ka sa Diyos, hindi mo nauunawaan yung tunay na hulugan ng grasya, ng biyaya. Kapag ganun ka sa kapwa mo, you don't understand what grace is. No? Pag ganun ka sa magulang mo, sa anak mo, lahat. No? Kaya dapat, bilang tayo na tumanggap ng mayamang biyaya ng Diyos, dapat generous po tayo. No? Unang-una sa Diyos. Maging faithful tither tayo, church. Kasi hindi naman kailangan ng Diyos yun eh. Biyaya niya binigay, ibabalik lang natin sa Kanya. At mali din po na yung magiging motibo natin, kaya tayo magtatouch para mas lalo tayong biyayaan ng Diyos.
mali. Kumbaga, aklang po yun ng ating pasasalamat. No? Kaya tayo nagtatouch. Kaya natin binabalik yung para sa Kanya dahil sa puso na natin na nagpapasalamat. So ano ba? Hindi lang naman tayo pwede maging generous sa pera. Generous tayo dapat sa time. Kailan yung huling may pinuntahan kang tao para ipag-pray? Kailan yung huling taong nag-spend ka ng time para i-comfort siya, i-encourage siya? Diba? So dapat hindi lang sa money, hindi lang sa resources, even our tithes, even our time, no? And our opportunities. Yung mga pagkakataon, dapat maging mayaman, maging generous po tayo. Amen? Ako nga po sa totoo lang, hindi ko po alam na yung palang strength ko is giving. Sabi po nila giving. Ewan ko po, no, talaga. Kasi napakasarap naman po talagang magbigay. Lalo na kapag nakikita mo yung tao na masaya, yung kahit na masimpleng bagay lang pero nagiging pagpapala ka sa kanya. Ang sarap kaya maging pagpapala sa iba. No? Kaya kapag ganun ka sa kingdom ng Diyos, you don't really understand the grace. No? Na-experience mo na nga naranasan mo na nga. Dapat hindi tayo ganun. Ganun tayo dapat. Amen? So be generous sa time, sa resources, sa money, sa opportunity, and sa effort. Amen? Praise the Lord. So, ang lahat po ng ito ay nagmumula sa Kanya. Dahil mayaman po ang biyaya ng Diyos sa bawat araw. No? So, letter B, walk and work in God's grace. So, Ephesians chapter 2, verse 10, nilikha tayo ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binigyan niya tayo ng bagong buhay para gumawa tayo ng kabutihan na noon pa'y itinalaga na ng Diyos na gawin natin. So our good works are the product of our faith. No? Nakaka-bless po yung patotoo ng ating kapatid na si Brother Joseph. Dahil siya, tinanggap niya yung mayamang biyaya ng Diyos at iyon po ay in-extend niya sa iba. In-extend niya sa magulang niya. Di po ba? So tayo po, sa ating paglakad, sa grasya po ng Panginoon, dapat yung grace po ng Diyos, siyang magko-compel sa atin para paglingkuran natin yung Diyos. Amen? Sabi nga po, yung mga mabubuting gawa na bunga ng ating pananampalataya, ito po yung response natin. Kaya tayo gumagawa ng mabuti dahil ito yung tugon natin sa pagmamahal ng Diyos. Dahil sa biyaya po ng Diyos sa ating mga buhay. Sabi nga, itinalaga po tayo para gumawa ng mabuti at maging pagpapala sa iba. So, kailangan din po na mapaglingkuran po natin yung isa. Bawat isa. Meron po tayong mga gifts na binigay ang Diyos. May mga talents, di po ba? At hindi po yung binigay ng Diyos para sa atin lang. Binigay po yun ng Diyos para mapaglingkuran natin yung kapwa po natin. Huwag po nating sasarilinin. At tayong mga tao na naabot ng grasya ng Diyos, dapat tayo po yung pinakamasipag at laging nag-e-effort sa karya ng Diyos. Dapat outreach, no? Evangelize. Kasi naranasan mo yung biyaya ng Diyos Tulad po ni Brother Joseph, nakaka-bless po Even yung family niya, ni-reach out niya. In-extend niya po yung biyaya ng Diyos. So ganun din po tayo. Huwag pong titigil sa atin yung biyaya ng Diyos. Dapat dadaloy yan. No? Dadaloy sa iba po yan. Huwag po nating sarilinin. So sabi nga po, the grace of God shall compel us to serve God. Kaya, wala na pong dahilan para sabihin natin na hindi natin kaya maglingkod sa Diyos. No? Wala pong dahilan. So, kasi minsan iniisip po natin yung maglilingkod sa Diyos, magpipreach, ganyan, magpipray, or ano man, mag-outreach. Yun lang pong simpleng pagwawalis.
simpleng pag-ayos ng bangko, paglilingkod po yan sa Diyos. As long as galing sa puso. As long as right yung motive mo. Sabi nga po, walang malaki, walang maliit o malaki na paglilingkod sa Diyos. Lahat po yan may value sa Kanya. As long as tama yung puso mo sa paglilingkod. No? Kaya, anong dahilan po natin para hindi maglingkod? Kasi naranasan natin yung mayamang biyaya ng Diyos eh. No? Yung pag-ibig niya, yung pagmamahal niya. Kaya nga tayo nandirito ngayon. Dahil naranasan niyo yung biyaya at pag-ibig ng Diyos. Wala po kayo dito kung hindi nyo naranasan. Amen? So, mga kapatid, ini-encourage ko po kayo, no? Let's live by the grace of God, in the grace of God, no? Mamuhay po tayo doon sa biyaya ng Diyos na sa bawat araw, sa bawat umaga, nararanasan po natin, no? Kaya kung tunay tayong namumuhay at nilalakaran po yung biyaya ng Diyos, may bungang nakikita sa atin. May bungang nakikita sa atin. Amen? Umaapaw ang pag-ibig sa Diyos at sa ating kapwa. Hindi lagi titig. Lagi nag-e-extend. Amen? Kaya kapag ginagawa natin mga bagay na to, dahil tugon sa pagmamahal natin at sa biyaya po ng Diyos, we are walking and living in the grace of God. Sabi nga po sa Santiago, chapter 1, verse 25, ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa utosang ganap na nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi siya katulad ng nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. Be a doer, hindi po hearer lang ng Word of God. Amen? So letter C, blessings flow through God's grace. So sabi po sa Efeso chapter 2, verse 7, ginawa niya ito para maipakita niya sa lahat sa darating na panahon ang hindi mapapantayang kasaganahan ng biyaya niya at kabutihan na ibinigay niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. No? So nung binayaran po ni Jesus Christ lahat po ng ating mga kasalanan, binili niya rin yung forgiveness, saka yung ticket natin, papuntang heaven. Amen? So, hindi lang po yun, binili din yung bawat pagpapala at yung bawat sagot sa panalangin natin. No? Kumbaga, package deal na po. No? So tayo, sabi ko nga, bilang tumanggap ng pagpapala ng Panginoon, maging pagpapala din po tayo sa iba. No? Sabi nga po sa 1 John chapter 2, 1 John 3:22, and whatever we ask, we receive from Him, because we keep His commandments and do those things that are pleasing in His sight. So, ano ba yung commandments? The most important commandment that God has given to us is to love Him with all our heart, mind, and soul. No? Ang pagpapala po ng Diyos ay nagmumula sa Kanyang biyaya. Ano ba yung mga pagpapala na tanggap po natin? Ito yung grace of salvation, grace of eternal life, yung peace, yung joy, yung love, yung grace of healing, yung protection, yung provision, at siyempre, yung ating comforter, yung Holy Spirit, di po ba? Kasama natin na nag-empower sa atin. So, everything that we have is a blessing flows through His grace. Amen? So, to conclude this, ito po, grace is the divine influence in our lives. Nabubuhay po tayo dahil sa biyaya ng Panginoon. At yung our entire Christian walk must be fueled by the grace of God. We, as a believers who have experienced His great love and the abundant of grace of God, should have a heart full of gratitude and humility. Amen? So we are saved by grace through faith, forgiven by grace, sustained by grace, healed by grace, and transformed by grace, and we are used by grace.
So God's grace to us in Christ should be a wonderful motivation to please and glorify Him in it, and to be a channel of His grace, mercy, and love.